Baras! Baras Rizal! Baras! Magigay tayo lahat! Magingay para kayo! Raffian nga pala para sa di pa kilala. Yo, what's up? What's good? What's poppin'? Ako nga pala si Raffian at andito na naman kayo sa ang YouTube channel. Yun, gusto ko yung pasalamatan ulit palagi sa pagpunta dito sa aking channel, sa paikitambay at syempre sa paikisama sa aking trip. Yun, pero tuloy-tuloy pa rin tayo dun sa ating trip na panoorin yung mga battles nung natitirang kasali sa Isa Buhay. So dahil malapit na ang Sabado, ang July 19, na kung saan gaganapin ang second round ng Isa Buhay, na hindi kasama si Cripply kasi nga ayun, dinala sa gubat, sinabotage daw siya. Pero abangan nyo yung poke ng inang laban ni Cripply tsaka ni Ban. Ayun ang masasabi ko sa inyo, sobrang gandang laban nun. Wala akong masasabi sa laban na yun, tangina, sobrang ganda. Abangan nyo yun. Pero yun, sa July 19, sana yun sa mga malalapit, sana makapunta kayo dito sa Metro Tent sa Pasig para masaksihan nyo ng live. Iba pa rin pag live yung mga laban sa Isa Buhay. At syempre, magkita-kita tayo dyan kasi susuportahan ko yung kumpare ko na si Manda Baliw sa pagtupad ng kanyang pangarap na makalaban si Zaito. Sobrang proud ako sa iyo, pare. Sobrang proud ako kay Manda. Kaya sama-sama natin siyang suportahan at higit pa doon, suportahan natin lahat ng mga MCs na nandun. Pakita natin na na-appreciate natin yung mga sining, yung mga obrang ginagawa nila kasi malaki yung parte o bahagi na ang dahilan kung ba't ginagawa ng mga MCs yung ginagawa nila para mabigyan kayo ng entertainment. Kaya sana pakita natin yung appreciation natin sa mga MCs palagi. Yun. Pero huwag na natin patagalin kasi kung nung nakaraan pinanood natin yung laban ni Saint Ice at ni Jonas, at si Saint Ice ang mag-a-advance sa second round. Ngayon papanoorin natin yung laban ng makakalaban naman ni Saint Ice sa Sabado. Pakinggan natin o panoorin natin ang laban ni Zaki at ni Zend Luke. Battle of Z's pala to, pero alam mong battle na hindi nakakantok. Second side 14, dito pa rin, Metro Tent Pasig, pang-apat na laban na ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin, buong Flip Top staff. Happy birthday belated, happy birthday nga pala ulit kay CJ. Happy birthday CJ. Lahat ng mga nag-ingress kanina pang madaling araw, at Flip Top, mag-ingay para sa parating nating laban. Shoutout sa lahat ng mga represent collab natin. Hype Beat, abangan nyo yung mga bagong disenyo, pero marami pa sila dyan. Mga kahit hindi represent collab mismo, silipin nyo yan, solid yan. High Minds, syempre, Real Jokes Clothing, lahat ng tulong at suporta, lahat ng mga represent collab. At sa kanan ko, Cagayan de Oro City, represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para ay Zend Luke. Kung ang iyong nais buhay yun, shoutout sa Black Manila, sa Crown Manila. Shoutouts din sa Real Jokes Clothing, pinadala nila ako. Shoutouts din sa Hype Beat, sa Killion, sa Rapolo. Putang na, sobrang solid na experience nung sa Cebu, tsaka yung yun, kay Papa L's Clothing, yun, solid din yun. At supportahan din nyo yung suot ni Zend Luke. Alam ko sarili niya yung merch. Supportahan niya yung hustle ng mga MCs. Si Emar, alam ko meron din siyang siya yung mismong gumagawa ng mga damit niya, siya yung nagtatata, kaya suportahan nyo din yun. At yun, basta lahat ng hassle ng mga MCs, suportahan nyo yan. Mag-ingat sa bawat galaw, siksikan ng mga bulagang sungay ng Diablo ay talamak kung manuwag. Ngunit ang magpasakop, masasabi ko ay Rapping question. Shoutout sa lyricismus.
silipin nyo rin yan na bagong labas na din sa inyo di St. Luke Lyricismo shirt. At sa kaliwa naman, Pasig City represent para sa inyo lahat. Maghihay tayo lahat para kay Zaki. Nagsusulat lagi ng dilat, kaya nakaluwag dating taghirap. Sa pagpapalit kami na bigla at nabago lahat sa isang igla. El Angel, happy birthday OG Ice Bomb, Baby Jack Apparel, Crown Manila. At yun, syempre silipin nyo yan, Baby Jack Apparel, mabagong disenyo rin nila, Crown Manila, salamat palagi at palagi. At Yun, nabanggit na ni Boss, supportahan nyo din yung clothing ni Zaki na Baby Jack Apparel, yun. Basta lahat nga ng mga hassle ng mga MCs at silang dalawa pareho nilang ginamit yung sarili nilang mga tracks, sarili nilang music. Supportahan nyo din yan, hanapin nyo sa iba't ibang platforms, YouTube, Spotify, Apple Music, kung ano mang ginagamit nyo. Search nyo yung mga kanta nila doon, mga kahit pangalan na lang siguro ng artist, lalabas na yon. At yun, meron din akong dalawang kanta sa Spotify na tinatarget nating madagdagan na sa lalong madaling panahon. Kaya yun, tangin na, game na. nanalo ng coin toss, si Zaki, pinili niya mauna, si St. Luke, tig 2 minuto dapat, 5 ang urado natin, pakinggan natin, unang banat, Isubuhay 2025, second side 14, St. Luke. Diba? Sa puso ng Mindanao ang aking langit at santuaryo. Nagpapausok ng lumboy habang nagbabasa ng dyaryo. Kaunting meditasyon at katahimikan sa aking kwarto, nagawa ko lagyan ng kulay at palamuti ang iyong obituaryo. Kumakarera ka sa hip-hop at ngayon rapper to par. Pero dati gusto niya maging drug lord, mala Pablo Escobar. Tas bukas, boksingero naman. Naliligaw ka ng gusto sa loob ng ginawa kong kabaong, yun ang lugar mo sa mundo. Sa kada battle, palaging naghahamonto ng suntukan si Badong. Gusto mo ng mano-mano, pues diretso ka baon. Aking mga suntok magpapasabog to ngayon. Perpekto aking forma na parang bulkang mayon. Siyang one babakbakan. Yun, diba, kahit nung bata pa tayo, yung perfect shape, perfect angle, yung sinasabi sa mayon. Basta yun, alam nyo na yun. Grabe arte iho, sa bawat siyang one babakbakan. Grabe arte iho, sa bawat laban panay tulak ka, kunwari agresibo. Pero wala pa ring balita na tunay kang sumapak. Tahol ka ng tahol, di ka marunong kumagat. Sa gubat bawal maging alpha ang may mababa na testosterone. Mataas ang iyong estrogen, hungot ka og bisong. Tutupi ang karakter at pagkatao mo, badi. Comment. Hungot ka og bisong. Tutupi ang karakter at pagkatao mo, badi. Titiklop ang iyong papel na parang origami. Nung laban niya kay Sak, kitang-kita ko agoy. Siya doon ay nag-e-statter. Ramdam ko yung panaghoy. Di makontrol kanyang enerhiya. Nagmumukha ka ng abnoy. Mistulak ang kandilang natutunaw sa sarili niyang apoy. Sa oras pa'y lumalagpas at ang rason inyong alam. Sobrang dami mo mag-rebak pero konti lang may laman. Sagot lang na pabalang, ikababagsak mo yan alis. Ikamamatay mo pamimiloso po na parang Socrates. Sabi niya siya daw ay horror. Horror! Bata kang nalilito. Dumaan ako kay Plasma at kay Emar, ano pang magagawa nito? Mas halimaw ang presensya pag si Lucas ang lumamon. Di ka atleta sa Siargao ba't sumasalubong ka sa alon? Hindi ba yung mga surfing, diba? Alam nyo na yun eh. Di ka atleta sa Siargao ba't sumasalubong ka sa alon? Left field lang ng left field, palagi pambira. Prime McGregor, sobrang lakas pagkaliwa. Dila mo'y instrumento, lakang sandatang panggiba. Kahit kumain ka ng kalburo, di mahihinog ang iyong salita. Yayain mo ko sumindi. Kaya yun yung, alam ko yung kalburo yung ginagamit para mahinog nga yung mga mangga, yung mga prutas. Tapos yun, yung natrapan ko yung McGregor, na Prime McGregor, sobrang, parang sobrang lakas sa kaliwa, ayun ba yung ano niya. Pero, nagsimula yun sa, parang sinasabi niya na, sobrang lakas niya sa pagiging left field, yun, sa may left field na lyricism, yun yung ganun.
Tapos sinundan niya nung prime na McGregor yung dun sa kaliwa na nagustuhan ko yung laro na yun. Tsaka natripan ko din na hindi dinudulot, hindi ni spoon feed ni Zendlock yung mga linya niya. Kumbaga hindi niya pinapahirapan mag-isip, pero hindi din niya pinapadali masyado, alam mo yun. Katulad nung hindi ka atleta sa Siargao, ba't ka sumasabay sa alon? Kumbaga pwede naman niya sabihin na hindi ka surfer sa Siargao, di ba? Para mas madaling makuha, pero nandun pa rin yung punto na mapapaisip ka pa rin. Kaya natitripan ko lang din yun na para tumataas din lalo yung kalidad ng mga nanonood. Kaya yun. Nang may malakas na boses, ang iyong salita. Yayain mo ko sumindi nang may malakas na boses. Huling nagpasiklab ako ng damo, nakausap ko si Moises. Sa gitna ng crowd ka bumubomba. Isipin mong mabuti to. Alam kong di ka terorista, pero sabog ka sa publiko. Ako'y basta sa gubat sabog ka sa publiko. Terorista, pero sabog ka sa publiko. Ako'y basta sa gubat na kauban mga puno. Gulat mga lumad sa pagbungad at pagsuyo. Sulat ang nanguna at sa ulat marahuyo. Pag mga kulay ay naluma, mag-uusap mga sugo. Buhay mo ay magbago na. Salamat yan ay tama. Sayang kung feeling ko mas kaya pa niyang bigyan ng energy yung pag-spit niya na yun. Kumbaga mas may dating saan. At sa ulat marahuyo. Pag mga kulay ay naluma, mag-uusap mga sugo. Buhay mo ay magbago na. Salamat yan ay tama. Pasalimuot na nakaraan, isiping nawala na. Daigdig ko'y mapayapa. Mundo'y mas masagana. Sa alagad ng batas ka nakulong. Sa alagad ng sining kalalaya. Yun, alagad ng batas, di ba yun sa pulis nga, yung issue pa rin nung kay Zaki sa pagkakakulong niya. Pero nung nabanggit si Batas, yung Batas, ang una kong naisip ngayon yung kumbaga kasi 'di ba madalas kinukumpara si Zaki kay Batas. Ganon. Ewan ko kung nasasagap niyo yun, pero may mga nakikita ako minsan na kinukumpara si Zaki kay Batas. Kaya yun yung una kong naisip. Pero ewan ko kung sadya niyang pa-double meaning yun o alagad ng batas tas alagad ng batas na pulis siya makukulong tas alagad ng sining kalalaya. Ang lupit din nun kasi yun nga, yung simpleng laro lang din na nagkaroon ng kakaibang kahulugan, yung pwede naman niya sabihin na ulong ganun, pero nilaro niya na alagad ng batas tas alagad ng sining na tingin ko naman sakto din sa kanya kasi sa kung paano siya magsulat, alam mo yun, yung makata talaga, kaya solid. Round 1 ni Zendlock yun, kahit may mga magaganda siyang linya, may mga linya siya natripan ako, pero pakiramdam ko bumibelo pa siya, alam mo yun, katulad nung laban nila kay Jonas na pagka hindi masyadong nagre-react yung crowd, kumbaga hindi masyadong parang nababawasan yung kumpiyansa niya, pakiramdam ko. Kasi nung dun sa laban nila ni Jonas, diba, nung una ganto din yung halos, shoutouts kay Ragnar Lotbrock sa pag-follow. Alam ko ito yung binanggit ni Kuya Shernan sa isa niyang laban. Ako kay Sinyo ata yun. Di ko pa napapanood yung series na yan, yung sa Vikings ata yan. Pero shoutout sa'yo, tol, sa pag-follow sa Facebook. Pero yun nga, balik tayo dun sa sinasabi ko na nung may nag-react na kay Zendlock dun sa mababali yung mga bottom mo sa daliri, parang lalo siyang ginanahan, umangat yung enerhiya niya. Dito feeling ko siguro pwede ding dahil round 1 kaya
bumibelo pa siya, nagpapainit, o dahil ganun din na hindi ganun kalakas yung impact nung sulat niya sa crowd, kaya parang hindi siya tinatamad eh. Kumbaga hindi niya tinotodo, alam mo yun, kasi feeling ko yung lalo yung dun sa mga ulay, kasi dun magaling si Zenlok sa mga ganung flow, yung kulay ng mga ulay, yung kumbaga pairamdam ko mas kaya niya pang diinan yon para mas maganda siya painggan. Pero yun, tingin ko bumibelo pa lang din siya. Pero painggan natin yung round 1 ni Zaki. Yun, di ko natanda ng laban na to kasi alam ko kami ni Eric, yung tropa ko, nandyan kami kung saan kasi mahanap namin ng FT. Yayain ko daw siyang sumindi. Tanginan to, walang PSG. Nung huling sumindi daw siya, nakausap niya si Moises. Ang wak. Nung huling sumindi ako, tangina, nakausap ko. Para. Tangina, left field, tas slant rhyme. Yung gantong matchmaking, si Arik, nang babatrip na naman. Sipin niyo yun, tinapat si Zaki versus Buzz Lightyear ng Cagayan. Isa buhay round 1! Start ng aking journey. Kaya no holds barred, tinitiyak ko na wala ring mercy. Tong probinsyano, iiyak ko parang fans ni 30. Sulatan mo ng grupo ng alas 4 at maghanda tong wagas. Walang palag yung alas 4, yung sapak ko parang 4 alas. Trying hard maging iba. Bigyan nating pansin. Siya daw ay unique, tangina. Yun, kung di kayo pamilyar kay Cuadro Alas, siguro pamilyar kayo, pero para sa mga hindi, si si Casimero, yung isa sa mga boxingerong Pinoy, di ba? Bigyan nating pansin. Siya daw ay unique, tangina. Di na siya mahambing. Pwes para sa akin, gaya lang din to ng iba. Iba ba, di ba din? Sobrang kakaiba daw ng estilo niya. Lahat ng laban niya, style clash. Sabi niya nung nakaraan, lahat ng laban mo, style clash? Tangina mo, ano naman? Ang pagiging kakaiba, hindi sapat. Di porket kakaiba, hindi nawak. Kung bibilangin ng suntok, onte. Kaya mahina tong manok nyo. Chope! Patalinghaga nga ang kanyang lyrics. Yung chope, di ba, sa manok. Yun, sa mga yun, lalo yung ngayon yung issue sa Taal. May mga bali-balita na kaya daw sila nawala kasi may mga nanchuchope. Yun yung kasi 'di ba yung Sabong, isang malaking ano na yun, malaking posta na yan, makikita nyo milyon-milyon na yung nakaposta dyan. Tapos yung mga chinuchope, yun yung pwedeng binabali yung paanong manok bago lumaban, ganun. Kumbaga bago sila sumalang dun sa gitna, meron na sila may mga problema na sa kanila para pagdating nung salpukan, madali na sila mapatay, ganun. Yun yung mga chinuchope. Yun lang yung ano, kung di lang kayo pamilyar doon. Chope! Patalinghaga nga ang kanyang lyrics. Ang tanong, yan ba'y mabisa? Ganyan magsalita yung mga alipin nung panahon pa ng Kastila. Napaka-poser mo't mapagpanggap, huwag kang kupal, gago. Year 2000 pinanganak kung magsalita parang lumang tao. Nasobrahan sa palo, siya'y naging abnormal. Mga tira niyan ang layo, parang Mr. Longbam. Puro uncommon words, bit-bit neto para tunog technical ang reference. Gumamit man ng iba't ibang elemento, you won't take me out my element. Panay paggamit ng kasabihan, bastang malalim talaga. Paano yan pag nasabi mo na lahat ng kasabihan? May masasabi ka pa ba? Napakawak ng estilo, dapat dyan binibisto. Magbabanggit ng kung ano-anong kawirduhan, tapos tawag dyan lirisismo. Basang-basa ko kung paano to lumaban.
Debut niya pa lang, magbabanggit ng puno, damo, kalikasan, nature niya na yan. Puro hayop, halaman, tinatapik niya palagi, nagkukunwari na smart. Ganyan yung mga rapper kapag lumaki sa farm. Malalim siya magsalita, yan ang piniflex niya. Pero madalas na saliwa, tsaka di direkta. Hindi ka deep, ang ina ka, meron kang diferensya. Yung stilo niya, makabagong balagtasan. Yung stilo ko, panggagagot balagbagan. Kaya laglag sa round 1 tong damuho pagkat cringy yung style niyan. Wala kang tsansa na sumulong, manatili ka lang dyan, ikay magiging laman dyan. Mga pangarap mo guguho, parang building sa Thailand. Yun, putang salita ba? Ayun, round 1 ni Zaki. Feeling ko mas natripan ko yung round 1 ni Zaki kasi wala na siyang buwelo. Alam mo yun, round 1 pa lang nakatodo na siya. Gigil na siya. Tsaka may mga parte na yun, natripan ko yung alas 4, tas 4 alas, tapos yung sa Chope. Kumbaga siguro yung round 1 pwede kong ibigay ng konti kay Zaki kasi dahil lang din sa stage presence tsaka sa DN. Alam mo yun, kasi si Zaki ano talaga siya, kilala naman natin siya na magaling siyang pumili ng mga tugma na hindi mo ina-expect na doon siya pwedeng tumugma. Yun, kumbaga kung pag-uusapan yung mga linya nila pareho, yun, pwede mo masabing bumibelo pa sila, pero pagdating sa energy, yun, kasi kung ano, pwede nga siya maging table, pero dahil sa tingin ko mas yung gigil tsaka yung wala nang buwelo-buwelo, kumbaga parang dire-diretso na agad na anong round 1 magpapainit mo na wala na. Siguro mas natripan ko lang yung kay Zaki na yun, yung parte na yun. Pero konting-konti lang naman pwede pa rin siya mabago kasi may mga linya din ako natripan kay Zendlook na nagustuhan ko din yung pagkakatahi. Yun nga lang parang nakulangan lang ako dun sa kung paano niya binuga. Pero siguro kung mas madin yun, pwedeng makuha niya yung round 1. Pero pakinggan natin yung round 2 ni Zendlook. Yeah. Ano ba na? Pakinggan natin! Anggel ko tungkol sa ribat. Nagribat. Di ko na dapat ikagulat to. Dinadamihan mo magbalik, di ka kasi komportable sa sulat mo. Repin Morovitz. Malamoro na may bolo. Sultan na may sundang aking husay. Parang damit ng mga Muslim, sabi ko ako'y makulay. Sa Luzon ka lumaki. Iba ang yung mata at mga natanaw. Ikaw yung Moro, pero sa atin ako yung mas namulat sa Mindanao. Nung laban niya kay Lanceta, yung nanay dinamay pa ni kumpadre. At yung kapatid na sumasayaw kay Willie daw nagpapadali. Mga kapatid natin na Moro, pwede dito pakisabi, akala ko ba kapag Muslim mataas respeto sa babae? Ang Zaki ay salita sa Quran na may mahalaga na katayuan. Puro o dalisay, isang lalaking makatarungan. Kaya paano ka gaganap bilang kampyon na may titulo at karangalan kung di mo nga kayang gampanan ultimo ang titulo ng sarili mong pangalan? Karon iano ra ang agiwa na limot sa utlanan, padayon lang sa biyahe sa mahilong nga lubnganan. Sa ako ang balansi, sige inyo ang bulawan, mas akong gipalabong ang punuan sa kaalam. Di ka nahahalatang Muslim, wala sa yung... Yun, props sa yung flow na yun ni Zendlook, pero dito sa lalo dito sa mga gantong high stakes na laban, tapos feeling ko yung mga judges hindi makukuha
hindi lahat ng judges makukuha yung banat niya na yun. Kumbaga, nakakahinayang yung apat na linya na yun, 'di ba? Lalo pag ganito na dapat siksik talaga yung mga sulat mo. Pero yun, comment nyo sa baba kung ano yung ibig sabihin ng sinabi ni Zenlock doon, kasi feeling ko maganda yon. Kasi dun ko na nararamdaman yung ano niya, yung pag-angat ng enerhiya niya. Kaya comment nyo sa baba. Akong gipalabong ang punuan sa kaalam. Di ka nahahalatang Muslim. Wala sa iyong postura at takbo. Ako nagbibisaya ako sa battle kasi yun ang pagkatao ko. Ikaw paano mo ipaglalaban ng Yung kultura pala yan. ng Pero yun nga, sayang din kasi. battle kasi yun ang pagkatao ko. Ikaw paano mo ipaglalaban ng kultura ng hip-hop at papanindigan to kung di mo nga kayang irepresenta ang kultura ng mga kinalakihan mo? Hahatulan ka ng wika, humanda paglukas na sa tinta, kumanta nagpugay mga lumad mga ita, kusang damahin ng matauhan na malika, una ang manika, kuha ng kandila, makunat na pagkulam hanggang pumatak at lumabas ang luha niya sa luma na mantika. Diba? That's what I'm talking about. That's what I'm talking about. You know what I'm saying? Tinataos niya na, kinukulam niya pa eh. Kung may mga lumad mga ita, kusang banda paglukas na sa tinta, kumanta nagpugay mga lumad mga ita, kusang damahin ng matauhan na malika, una ang manika, kuha ng kandila, makunat na pagkulam hanggang pumatak at lumabas ang luha niya sa luma na mantika. Yeah. Ayun, yung ba, pag tinatawas yung, diba, yung sa kuha ng kandila, tapos lumabas Ang yung luha niya sa luma na mantika. Kandila, makunat na pagkulam hanggang pumatak at lumabas ang luha niya sa luma na mantika. Crazy. That's what I'm talking about, bro. Sulat kapag kumatas sa riwa, bungad kapag bumara mabisa, kulay sa pagbunga nga at bulala sa dila, hulang nagpakita nakausap na balita, kaway kumag walang tira, umay kadarima, paulanan sa hukay tatabunan pa ng lupa ka, kaway kupal, kaway kulang, kaway tunay na mahina. Yan ay ilalim na sa sayang. taktika. Yun lang. Diba? Kung mas nagtuloy-tuloy pa yun, mabigat na reaction na naman yun. Pero yun, ito din yung mga sugal sa mga ganong mga flow, yung pagpapaita ng ganong rap skills na onting pagkakamali lang, onting dulas, pwedeng masira yung dapat makukuha mong reaction. Alam mo yun? Kasi ano na sila eh. Kumbaga na-hype na, alam mo yun, bumibelo na sila. Tapos biglang nadulas ng konti, parang nawala agad yung ano eh. Alam mo, basta yun, sayang. Pero maganda sana yung mensahe niya dun eh. Pagbunga nga at bulala sa dila, hulang nagpakita nakausap na balita, kaway kumag walang tira, umay kadarima, paulanan sa hukay tatabunan pa ng lupa. And then, parang dito na siya dito nag-isip umay na siya ng kadarima, ano. Yan, dito nag-isip na siya ng inisip, parang paramdam ko inisip niya ng konti yung sasabihin niya na feeling ko naka-apekto yun. nagpakita nakausap na balita, kaway kumag walang tira, umay kadarima, paulanan sa hukay tatabunan pa ng lupa ka, kaway kupal, kaway kulang, kaway tunay na mahina. Ayun, kasi mahirap pagka inisip mo yung sasabihin mo. Ito, paramdam ko lang base sa observation ko dun sa body language niya. Feeling ko inisip niya na dun yung susunod niya sasabihin na naka-apekto dun. Kasi, halimbawa, kabisado mo yung sulat mo, tapos biglang isa siyang pakiramdam ko pwede ko siyang maiano na isang diretsong daloy lang siya. Tas pagka may kinapaang salita, yung iisipin mo salita, kumbaga aangat siya bigla, tas maiiwan siya ng ilang segundo sa utak mo. Ang problema naman, yung kasunod mong linya matatabunan nung naisip mo. Ganun. Pwede ka malito. Kita kaway kumag walang tira, umay kadarima, paulanan sa hukay tatabunan. Parang doon nag-isip siya eh. Panang lupa ka, kaway kupal, kaway kulang, kaway tunay na mahina. Yan ay ilalim na sa taktika na labis pagkaskas, taling nasa pabrika ng praktika, tas-tas,
Wari ka ay naligaw sa hangin na paspas at marilag sa mahiga ng aking pagaspas. Kamusta? Sana sunod-sunod oh. Diba? Mas malakas sana yung sa doon. Wari ka na labis pagkaskas, taling nasa pabrika ng praktika tastas. Wari ka ay naligaw sa hangin na paspas. Wari ka ay naligaw. Wari ka ay naligaw. Lupit. Sa pabrika ng praktika tastas. Wari ka ay naligaw sa hangin na paspas at marilag sa mahiga ng aking pagaspas. Marilag sa mahiga ng aking Hinirang na pagaspas. kampyon May simula sa hangin. Ikaw ay naligaw sa hangin na paspas at marilag sa mahiga ng aking pagaspas. Kung alam mo, hindi lang siya basta tumutugma para pilitin na may ano no, may dating yung sinasabi. Hindi dating para masabing multi ba tawag doon yung ginagawa niya, mahi ka ng bahay na naggali. Hindi lang siya basta mga salitang pinagpatsi-patsi para maging makabuo ng ganong tunog. Alam mo yung may ideya pa rin eh, kasi nagsimula siya sa hangin, tapos tas napunta sa pagaspas. Diba? Alam mo yung ano na yun? Paspas at mari ka ng praktika tastas. Wari ka ay naligaw sa hangin na paspas at marilag sa mahiga ng aking pagaspas. Kamusta? Hinirang na kampyon ng sunugan nung pumasok na sa flip-top naging pipitsugin at batukan. Para kang kabute na naging mahiyain sa ginaw. Inaasahan kitang umusbong pero hindi ka lumitaw. Sa pananaw ay taliwas, malakas sa alak batang to. Baka parusahan ka ni ala at ang sakit mapasayo. Saksakin ng patalim kanyang atay na may ano. Tawag dito, Excalibur, espada sa bato. Di mo alam kung saan tatama. Sinaksak nung espada, no? Sabay ang tawag dun sa espada na ipansasaksak niya Excalibur kasi espada sa bato. Di ba yun yung, kung di ako nagkaamali, yung espada na hinugot ni King Arthur na nanggaling din sa bato. Tas ang sinasabi niya, isasaksak niya dun sa kidney. Kung tama ba yun na yung kidney, di ba? Lupit. Sa'yo, saksakin ng patalim kanyang atay na may ano. Tawag dito, Excalibur, espada sa bato. Di mo alam kung saan tatama. Di predictable sa dulaan. Parang palad na puro kalyo, ako'y mahirap mahulaan. Nung si Lucas ang binigay. Parang palad na puro kalyo, ako'y mahirap mahulaan. Di ba yung mga, yun, nanguhula gamit yung guhit ng palad. Bakit tinanggap mo pa rin? Dapat di mo sinusubo ang di mo kayang nguyain. May kanya-kanya tayong alas at katangiang pambara. Di sumasakay sa hype, sa tao di rin patawa. Ito'y letrahan talaga, susulatan kumbaga. Tinalo ka ng purong battle MC, lirisismo ang dala. Yeah. Yun, solid. Yung round 2 ni Zendlok, lalo nung papunta na dun sa dulo. Yung bandang umpisa ng round 2 niya, nagustuhan ko din kung paano niya sinipat yung angulo nung pagiging Muslim ni Zaki. Hindi ko sure kung hindi kasi alam ko Sir Plaridel taga Mindanao din siya. Ewan ko, hindi ko na matandaan kung nabanggit niya yun. Pero ang ganda nung sipat ni Zendlok doon kasi kumbaga, mas malawak yung kaalaman ni Zendlok pagdating sa Islam. Alam mo yun? Kasi, kumbaga lahat nung ang daming siguro mas malaki yung porsyento ng mga Muslim sa Mindanao. Kaya mas nakikita niya yung kung paano gumalaw yung kultura doon. Na kumpara, halimbawa sa akin nung naalaman ko si Zaki, limitado lang din naman yung kaalaman ko sa mga Muslim kasi hindi naman ganun kadami yung mga Muslim na nakikita o nakakasalamuha ko. Kumpara dito kay Zendlok na kumbaga meron talaga siyang karapatang magsalita tungkol doon kasi malawak yung pangunawa at saka yung kaalaman niya tungkol doon sa anggulong napili niya. Nagustuhan ko din yon kahit hindi man masyadong ganun ka lakas yung impact sa tao kasi nga ayun isa din siguro yun na nandito nga tayo sa Maynila kaya hindi tayo masyadong pamilyar doon sa mga
bagay na madalas nakikita ni Zendlo, alam mo yun, pero nagustuhan ko yun. Tapos yun, nung nagsimula na siya mag-flow, mas maganda sana yun kung naging tuloy-tuloy, pero solid pa rin, maganda pa rin yung kinalabasan. Siguro mas magiging malakas lang yung reaction dun sa pagdating sa pagaspas kung naibigay niya ng mas maganda yung sinundan nun, yung sa nagmula yun sa ano 'di ba yun sa kulam. Luha niya ay lumabas sa basta yun sa mantika. 'Di ba? Tas okay na yung ganda ng reaction dun, tapos sinundan pa nung kasunod pa rin nun. Isipin mo ang haba nun, kaya isang dahilan din ang haba na ganun tas yung ano bang pwedeng tawag doon, yung basta yung nakalimutan ko yung tawag basta yung paangat, yung luma na mabuga na halos magkakatunog siya ng mga salita, kaya nakakalito siya kasi hindi mo alam kung nasabi. Kumbaga, pag di mo siya sobrang kabisado, pwede mong maisip na ang nasabi ko na yun dito kasi nga magkakatunog, 'di ba? Kaya malaking chance din na magkamali. Ayun yung mga sugal din sa ganung klase ng piyesa. Pero yun, nakabalik naman siya kasi maganda din yung naging ano dun sa pagaspas. Tapos yun, solid yung ender niya na kumaga niyayakap niya yung estilo niya, hindi siya crowd pleaser, ganun. At tatalunin ka ng battle rapper na purong lyricismo. Lupit nun, nagsimula lahat yun, kumaga isang malaking chain reaction yun dun sa flow niya. Kasi kung wala siyang pinakitang pwedeng mag-back up dun sa sinabi niya sa ender, sa tingin ko hindi magiging ganon kaganda yung resulta ng ender niya. Pero dahil maganda yung pinanggalingan, yung flow nga niya na may laman pa rin. Sa tingin ko yun yung nag-trigger lalo sa mga tao na tangina ko nga kaya malupit din talaga. Kaya yun, solid yung round 2 ni Zendlo. Pakinggan natin yung round 2 naman ni Zaki. Yeah. Aking nahuli ang laro mo. Stupid at banuto. Dudurugin hanggang dulo itong newbing kalaro ko. Paulit-ulit mga guhit, mga multing walang punto. Kupal mga tinta, mga human si Enigma. Dapat dito ipaampon na parang pusa ni Enigma. Puta, inuulol lang kayo nito. Puki na ina. Parehas tayong nag-PSP. Yak. Ew. Binabastardize mo yung kultura, ha? Pero PF ko doon, 100k plus winning bonus, kaya success ang deal. Habang si Zendlo nung lumaban, pinayaran lang ng 30 mil? What? 30k ka lang? Naturingang tanga! 30k lang palang offer eh, ba't lumipat ka pa? PSP nga eh. Lahat ng mga lumaban doon, para sa pera. Itong PSP nga eh. Lahat ng mga lumaban doon, para sa pera. Itong engot na to, lumipat na agad. Para sa 30! Isipin mo yun, madalas yan mag-angas, pero makitid tong yawa na to. Isipin mo yun, Lucas, mas mataas pa yung TF ni Yang Wan sa'yo. Magising ka sa katotohanan at mag-analyze ka. Magse-sell out ka na nga lang sa mababang price pa. Narcissist ka, di ba? Sa sarili, mataas ang paningin. Eh kung ganon, bakit sa TF ay mababa maningil? Ang akala ko nung una tong si Lucas Pangkultura talaga. Ayun pala siya'y parang puta makukuha lang sa murang halaga. Ayaw ganda ng setup din eh, no? Si Lucas Pangkultura baba maningil. Ang akala ko nung una tong si Lucas parang Pangkultura magkatunog din sila nung kay Zendlo no? Maningil. Ang akala ko nung una tong si Lucas Pangkultura talaga. Ayun pala siya'y parang puta makukuha lang sa murang halaga.
Ayaw niya daw sa English. Tung nerdo, daming kwento. Ayaw sa English, pero sumigaw ng let's go, pangil, let's go. Makata na inutil, madalas na tuliro. Di na yata nakabuti yung pagkakabuti mo. Kasi addict na sa magic mushroom. Atat na atat yan dumali. Pag wala ng PSG, yung baka nila, inaabangan niyang tumae. Sa psychedelic drugs, labi siyang nagpatangay. Sa psilocybin na in love at namihasa ka na bay. Puro na lang pag-e-enjoy, mga galawan niya sa fly. Etong psychedelic boy ay naging batang pasaway. Artist na buwang, yung mga hilig mo, kapuna-puna. Lagi kang lutang, kaya feeling mo, paro-paro ka. Paro-paro ka? Talaga? Talunan ka na, bobo. Paro-paro pala to, kaya mahilig magsuot ng mabulaklak na polo. Puro kasi shrooms at LSD, kaya masyado na tong stupid. Sina-soundtrip niya araw-araw yung paro-paro G, tsaka paro-parong bukid. Kung paro-paro ka, ako yung king at mastermind, ikaw yung bitch na sa aking tide. You'll make me rich and satisfied, makipag-meet sa ating clients. Buong week may mag-grind ka lang sa dick ng other guys. Parang Kendrick Lamar, ganun mang pimp ng butterfly. Dapat nag-pass ka sa tour na. Ang ganda nung na yun. Ginawa niyang parang yung ganun mag-pimp ng butterfly. Nag-ano siya na yun, yung kumbaga dick ng ating clients. No, lupit din nung tugma na yun. Buong week may mag-grind ka lang sa dick ng other guys. Sa ating clients, di ba? You'll make me rich and satisfied, makipag-meet sa ating clients. Buong week may mag-grind ka lang sa dick ng other guys. Parang Kendrick Lamar, ganun mang pimp ng butterfly. Dapat nag-pass ka sa tournament. Dapat ni-reject mo pa anyaya ng in-check. Yung desisyon mo na pagsali nagdala sa'yo sa death. Ngayon mapapahamak, malamang ay may regret. Your small actions led to bigger consequences. Yun ang butterfly effect. Yun. Yung small actions, tas consequences, yun ang butterfly. Malamang ay may regret. Your small actions led to bigger consequences. Small actions led to bigger consequence. Yun ang butterfly effect, di ba? Nga, sinasabi nila na yung simpleng pagaspas ng paro-paro sa, halimbawa sa Maynila, pwede magdulot ng sa malaking bagyo sa Amerika. Ganun yung parang inaano ng butterfly effect. Pero sa round 2, nagustuhan ko yung pimp a butterfly ni Zaki dun sa baga na-connecta niya sa pagiging sinasabi ni Zenlock na paro-paro nga daw siya. Tapos lupit din kasi nung setup na yun lalo na gusto ko yung nabali niya yung clients, diba? Ang social lampayan. Pero feeling ko sa round 2 para sa akin ito yung sa buong battle so far, yung round 2 ni Zenlock yung pinakamalakas na round so far sa battle na to. So yung round 2 ibibigay ko siya kay Zenlock. Kumbaga mas sa tingin ko mas nabuhat lang ni Zenlock yung lyricismo, yung sinasabi niyang estilo niya ng mas maganda. Kumbaga siguro kung mas maganda siguro yung argument ni Zaki dun sa first part ng round 2 niya, may potential na makuha niya din yung round 2. Kumbaga na ano lang din ako dun sa nagustuhan ko yung yung dun sa may murang halaga. Parang katunog siya nung kay Zenlock din na kuha ka sa kula mga muna balaga. Pero sa tingin ko mas nagustuhan ko lang yung buong round 2 ni Zenlock kasi yun siya kumbaga kay Zaki may jokes pero kay Zenlock may flavor din siya sa ibang paraan. Yun nga yung flow na sobrang lalim pa rin ng ideya, tapos yung angas niya dun sa huli sa ender niya. Kumbaga yun,
Para sa akin, so far, yung round 2 ni Zenlok yung pinakamalakas. Pero, pakinggan natin yung round 3 naman ni Zenlok. Minamak niya yung rhyme scheme ko. Ikaw nga halos maputo lang agad. Ugat, sagad kung mag-rap to. Ang sakit mo pakinggan para kang drama sa radyo. Okay ba ta? Violente at brutal. Walang drama sa inklusyon. Di ako si Sak. Sa round 3 wala akong emosyon. Di rin ako ang ika-alit. Diba yun, ano yun yung kay Sak? Yung umaga, yung round 3 daw niya, ano? Parang, hindi parang most of the time, yung real shit na mga ganon. Yung mga kalungkutan na dala-dala niya, mga ganon yung ano. Ibibigti pa kita sa harap ng mga tao. Kitang-kita nyo may sabit. Di ako malinis magtrabaho. May sa sabit, mga bara ko, kitang-kita nyo may sabit, binigti niya, nakasabit, hindi malinis meron tirabaho. kang atraksyon. Panatiko ng lirisismo. Niyayakap niya ang bagyo, sumusunod siya sa ipo-ipo. Dahil hinahanap ang kanyang sarili. Bakit ka nandirito? Sanggol na di na binyagan, naliligaw sa limbo. Wala sa katinoan, tulirong nagtunganga. Parang nasa ingay likha, pinapanood kang tulala. Tiga-Pasig na nag-e-slant Pinapanood kang tulala. Diba si Tulala? Si yun. Yung isang ano. Yun, yung sa ingay likha. Battle MC din yun, diba? Nandito sa flip top. Yun, kasama ni MR sa ingay likha. Yun. Tapos yung lapit din nun na yung niyakap yung bagyo sumusunod sa ipo-ipo. Parang batang hindi na binyagan. Nakulong ka sa limbo, di ba? Yung dun sa parte nung sa sirkulo ng impyerno. Yun, kundi nagkaamali. Pamilyar ka bata. Tatay mo si Harlem, kapatid mo si Katana. Palaisip ang hiraya, mga bilin at biyaya. Ang mga sasabihin na natili ng pithaya. Tinig na may sining kakabigin ng ligaya. Alaala ng magiting aawitin lang sa piling na nigaya. Paano to pumapasok? Tsak na hindi ka delikado. Iskinita sa yung Gaya, ay naman sa tingin ko yung sa... Ang alam ko lang dun kay Gaya yung yung Titan na nanay nila Zeus. Hindi ako nagkaamali, si Gaya. Tigin ng ligaya. Alaala ng magiting aawitin lang sa piling na nigaya. Paano to pumapasok? Tsak na hindi ka delikado. Iskinita sa yung utak ay hindi pa sementado. Presidente ng katangahan sa kakupalan pa si Muno. Parang palpak na akusasyon kasi mali ang tinuturo. Hustler ka, di ka marunong magdala. Yung asset na nagturo sa'yo dati, masaya. Mabangis ka't agresibo, sa snitch tabla ka nga. Umaasta na tigre pero tinalo lang ng daga. Ngayon, paano ka naging maangas? Yung isang tawag sa mga snitch, yun, rat, daga. Kaya yun yung sinasabi ko kanina na ang ganda nung kay Zenlok na hindi niya kailangang ipaliwanag sa tao, di niya kailangang isubo ng direkta yung mensahe na sinasabi niya. Kumbaga, kung di mo alam, mag-isip ka na lang kung bakit naging daga yun. Pero, yun, isang sa mga snitch nga, yung rat. Siguro madami na din nakakaalam sa inyo pero madami pa din sa Pilipinas na hindi pamilyar sa mga ganong slang, mga ganong term. Kaya yun. Pero tinalo lang ng daga. Ngayon paano ka naging maangas at sa battle pambaragan kung sumasayaw ka ng budots para lang sa crowd mapalakpakan? Ba't nandito ka sa lupa? Alis sa mundo ko. Tamod ka ni Harlem, dapat tubig teritoryo mo. Ba't nandito ka sa lupa? Diba yun nga si Poseidon, si Harlem sa tubig. Mga nilalang sa isa buhay, may mga sungay na pangkabig. At ayon sa babaylan, may mga demonyong may mabalasik. May mga tuso daw na halimaw, mas pinili kong lumapit. Di kumukulo ang langis ko, walang nadaram ang panganib. Mga linya at kumukulo ang langis. Sayang na hindi siya masyado na... May mga tuso daw pero ang ganda nun. At ayon sa babaylan, may mga demonyong may mabalasik. May yun, mga kasi sungay sinimulan niya may mga sungay, di ba? na pangkabig. Mga nilalang sa isa buhay, may mga sungay na pangkabig. At ayon sa babaylan, may mga demonyong may mabalasik.
May mga tuso daw na halimaw. Mas pinili kong lumapit. Di kumukulo ang langis ko, walang nadaramang panganib. Mga linya... Sayang yun, no? Tangin na, ang bigat sana nun. Siguro, pwede kung dun sa kaliwang kamay niya pinakita yung langis para mas kita ng tao. Kasi maliit yung tao, kaya pwedeng sa mas malinaw na nalagayan, nakalagay yung langis niya para kita talaga. Pero kasi yun, ang ganda kasi kung paano niya sinet up na yung mga asali daw sa isa buhay, mga kumbaga sa madaling salita sinasabi niya na mga halimaw, pero mas pinili niyang lumapit, 'di ba? Tapos patunay na hindi sila ganun kalalakas, hindi sila banta kasi hindi kumukulo yung langis ko, 'di ba? Na kumbaga sa paniniwala na kung ano kayo sa mga aswang na pag merong aswang tas may dala kang ganung langis kumukulo, ibig sabihin yun, pwede ngang aswang siya. Tas siya, wala, hindi kumukulo, ibig sabihin, pero yung dating sa kanya, ibig sabihin nun, hindi ako natatakot sa inyo, hindi kayo, kumbaga yung pagiging halimaw nyo hindi sapat para kumulo yung langis ko, parang ganun. Pero yung idea nun, nalulupitan ako eh. Ang sobrang lakas kung iisipin. Mga barang pag dinigkas nakakapudpod ng mga ngipin. Kalmot mo pag tumama sa balat niya ay mas klaro. Parang anim, tawag dyan marka ng Diablo. Kanyang ulo ay pihitin. Mga ngipin. Kalmot mo pag tumama sa balat niya ay mas klaro. Parang anim, tawag dyan marka ng Diablo. Kanyang ulo ay pihitin. Yung kalmot. Anim, marka ng Diablo. Hanggang buto ay marinig. Parang may dalagang dumaan, may mababali na liig. Yang titulo mo sa sunugan, wag mong ilagay sa harap ko. Kahit hindi ako kampiyon, mas malakas ako sa iyo. Sa sukat na kausap mga una na bagani. Sa sukat na kausap mga una na bagani. Prutas na nakuha ay kay Lucas na bahagi. Lupay na sabugan ng gayumang manawari. Pagkat ako'y makatarungan lahat pusa't maaari. Mabuti ka na tao, at bilib ako dyan brother. Malakas ang sulat pati boses, isang magaling na battle rapper. At ang alay kong papuri ay tunay para sa kanya. Binibigyan kita ng bulaklak, ganyan talaga ang tao pagpatay na. Yun, kumaga yung niya, yung pag sinabing giving him his flowers, ibig sabihin nun showing him some respect, ganun. Yung mga idol nyo habang nandito pa sila, give them their flowers and shit like that, you know what I'm saying? Ibig sabihin nun nire-respeto. Yun, isa sa tingin ko yun na hindi pa din masyadong familiar yung pero yun, round 3 ni Zendlock, may mga magaganda pa rin siyang mga linya. Pero feeling ko hindi na siya ganun na abot nung nandito sa crowd. Siguro iba na din yung sa pagdating sa live. Pero trip na trip ko yung dun sa yung sa langis. Kumbaga kung nai-set up niya siguro ng mas maayos yun. Kung siguro sa kaliwa yung pinakita yung tapos saka pinakita niya sa camera para mas kita, siguro mas ma-appreciate yun, or siguro hindi na lang din ganun kadami yung naniniwala sa paniniwala na yun. Ewan ko, siguro sa kung paano lang niya din sinabi. Pero nalupitan ako doon kasi yun nga, kumbaga yung kung paano niya sinet up na sabi nila madami daw may mga sungay, mga halimaw, pero hindi kumukulo yung langis niya. Kumbaga ang angas nung naangasan ako doon. Tapos yun, yung sa Ipo-Ipo, yun yung simula. Pero feeling ko ito dahil round 3, huling banat pa si Zaki. Ano na to, ito na yung kumbaga boost lahat na to. Kaya pinggan natin yung round 3 naman ni Zaki. Yeah. Tanginan to, naglabas pa ng langis. Idiot to. Magagamit mo yan mamaya, panghilot mo. Kakaiba yung fetish nitong weirdong Makata. Kasi gusto niya daw
buntisin yung tadhana, nakikipaglandian sa bulaklak, nagpapayakap sa maligno, nagpapalambing siya sa hangin, nakipagtanan sa anino. Ang bano ng concepts mo, hilaw ka pa, dumura. So ano yung soulmate mo? Ligaw na kaluluwa? Kumakantot daw siya ng hubad na katotohanan. Mag-isip ka naman, tarantado. Kumantot na lang ng hubad na katotohanan kasi di makakantot ng tao. Makatang tigang, yung ganyang estilo, nakakagimbal. Sa sobrang libog, yung mga idiom, ginagawa niyang sexual. Sa battle rap, nilalabas mga nadaraman niyang urges. Naaatat na tong tigang kasi tumatanda siyang virgin. Tangan, dapat na-rhyme niya yung urges sa virgin eh. Kung paano lang niya inispit eh, no? Atat na tong tigang kasi tumatanda siyang virgin. Isa daw siyang alamat, kaya niya daw gawin lahat maliban lang sa magka-girlfriend. Madalas yan mabasted. Kaya tigang na yan, punyeta na yan. Nangarana to dati. Ang kinanta niya, yung Ebat Adan. Ebat Adan, Ako, laging malakas sa cheeks. Panis si Lucas. Tanging naranasan niya na kiss. Halik ni Judas. Edad 25 lang si Lucas. Pero para na siyang 48. Sa sobrang weirdo niyan kausap, walang nakaka-talking stage. Pangarap niya daw makadila ng pusi. Rumumansa ng nipol. Gusto mong makakita ng pusi? Humarap ka sa mirror. Kung boplax walang tot na kaya sobrang obsessed. Kung ayaw mo na maging birhen, then go fuck yourself. Sige ako na masama. Ikaw yung nice guy. I'm just spitting facts. Pero tandaan mo, Zen look, nice guys finish last. Mulang ka daw tong si tanga kaya nagpipiling masyado. Bukas ang ikatlong mata pero yung isip niya sarado. Bukas ang third eye niya. Buhok na MC to. Kaso lang yung third eye ginagamit niya pang stock sa FB ko. Mga galawa mo ang corny, baliw ka na ba Brad? Kaka-upload ko lang ng story, naka-view ka na agad. Maiihilan to sa pantalon kapag nag-crunch time. Mga linya ko na dala kaya kang ma-flatline. Sa tindi ng mga para ko at mga punchlines, pati ikatlong mata nito magkaka-black eye. Favorite ni Arik yan. Siya ay nerdong na-spoiled. Kung mag-rap naman sa fly, ako'y medyo annoyed. Kung sobrang wakasi ng style, puro lecture at points, ako slant yung mga rhymes, pero straight to the point. Tangay ng laban to, no? Ano din pala siya? Dikit. Sa round 3, tangay na paano ba? Siguro yung round 3 parehas kasi sila may mga part na ano eh, no? Kumbaga pwedeng maging butas din sana ni Zenlock na may parte siya na nawala siya, alam mo yun. Pero dahil parehas silang may parte din na ganun na ano ba, stutter ba yung tawag doon na ganun. Kumbaga ano na siya eh, wala na agad yun sa usapin. Natripan ko yung kay Zenlock eh, pero yun kay Zaki okay din naman yung mga ano niya. Siguro magkaatalo na lang doon sa angulo. Si Zaki may mga angulo siya, tapos si Zenlock parang isang diretso lang, pero ganun talaga yung style niya eh. Pero siguro sa panonood ko ngayon sobrang dikit niya. Kumbaga gusto ko siyang ibigay kay Zenlock yung round 3, pero nagandaan din kasi ako dun sa gigil ni Zaki. Kumbaga kung hindi siguro mas malakas yung round 3 ni Zenlock kumpara sa round 2 niya, pwedeng makuha niya yun. Pero dito na halos dikit, siguro sa ngayon pwede ko siyang ibigay na
natabla muna. Depende na lang, pwede na lang siya mabago sa kung paano ko pa siya papanoorin ulit. Pero sobrang dikit pala nitong laban na to. Hindi ko na din nahanap yung, hindi ko na naabutan yung judging nito kung sino nanalo. Pero yun, sa ngayon, round 1 siguro binigay ko kay Zaki. Round 2 binigay ko kay Zendlook. Tapos ngayon yung round 3, binigay ko siya ng tabla. Kasi kumbaga yung round 3 nila, pares malakas pero hindi siya, sa tingin ko hindi siya kasing lakas ng mga round na binigay ko sa kanila, alam mo yun. Pero yun, solid overall. Ang ganda ng laban. Dikit siya, hindi siya katulad nung inaasahan ko na mangyayari. Pero yun, sa ngayon yung round 3 tabla. So bali ang kakalabasan pa rin niya tabla kasi binigyan ko sila parehas ng tig-isang rounds. Pero yung round 3 yun yung pwedeng bumago, pero hindi pa rin ako decided talaga kung kanino ko siya ibibigay kasi yun nga, trip ko yung may mga parte akong trip sa round ni Zendlook, pero feeling ko hindi sapat yun para talunin din yung round 3 ni Zaki. Kaya sa ngayon siguro yun, tabla muna. Pero tangina, sobrang gandang laban. Yun, nalaman ko na lang na si Zaki yung mag-advance dito. So sila ni Saint Ice yung maglalaban sa Sabado. Kaya yun, kaabang-abang din na laban kung paano nila dudurugin ng isa't isa. Pero yun, solid tong laban na to. Props kay Zendlook sa pinakita niya. Kumbaga siguro yun na lang din dahil may expectation dun sa huling laban niya kay Jonas. Siguro kung kasing lakas siguro nun yung pinakita niya dito, kaya niyang kainin. Pero iba-iba naman kasi talaga yung pwedeng kalabasan ng sulat mo. Hindi mo siya masasabi na baka magustuhan to ng tao o baka kasing lakas to nung previous battle ko. Hindi mo siya mapipredict ng ganun. Kumbaga kada sulat na ginagawa mo sa mga kalaban, bago mo siya mapagdesisyonan na ito na yung i-spit ko sa stage, pakiramdam mo yun yung pinakamalakas na nagawa mo para sa kalaban na yun. Kaya may pagkakataon lang din talaga na tsambahan lang din, 'di ba? Ganun, panahon lang. Pero 'yun, sobrang gandang laban. Kita-kits tayo sa Sabado. Sana makapunta kayo diyan. Kasi solid yung mga parating na laban. Simula umpisa nung card hanggang sa main event na Zaito at Manda Maliw, sobrang kapanapanabik. 'Yun, pero solid na laban. Comment kayo kung anong gusto nyo panoorin natin na video. Meron pa tayong dalawang papanoorin na laban. Yung kay Lipram tsaka kay K-Ram at Kenser tsaka Lipram at Aubrey. Abangan nyo yan bago Sabado. Sana mailabas na natin. Sana tangin na kaya. Pero yun, pilitin natin. Akala ko isa na lang yung laban na papanoorin. Pero yun. Check nyo yung Rhapsody na playlist. Baka yung mga hinahanap nyong battles o kung ano man ay nandyan na. Kita-kits tayo. Ako nga pala si Raffian at ito ang Rhapsody. I'm out, bro.